Kung gusto mong malaman ang difference ng 2026 Honda ADV 160 versus dito sa previous model, panoorin mo tong video. Pag-uusapan natin yan. Alright guys, pupunta tayong Honda Parañaque ngayon kasi narinig ko dumating na dun yung ADV 160 na road sync. Kaya samahan nyo ako guys, tingnan natin. Alright, so we are here, Honda Parañaque. Pasok na tayo. Boss, good afternoon. Hello, hello. Good afternoon. Ito guys, meron silang road sync dito. Yung glossy brown. Kaso sold no. Ito yung matte pearl white na ADV 160 road sync. Ito yung gusto kong kulay talaga oh. Tingnan nyo naman yan guys kung gaano kaganda. And katabi niya yung same color, pearl matte white. Pero ito yung previous model. Kaya tara, i-compare natin itong dalawa. And meron din silang orange na Giorno dito oh. Ganda ng kulay nito ah. Ganda ng pagka-glossy, no? And ito naman yung bagong kulay ng Click 160. Again, bagong kulay lang yan, ha? Hindi bagong version. Pero ito yung Click 125 V4. Ito yung standard na gray. And meron silang Smart Edition. Itong matte brown. Ganda ng kulay nito. Pero sa V4, ito yung gusto kong kulay. Itong matte na metallic gray. Sobrang metallic nito sa personal. Kaya guys, balik na tayo dito sa ADV 160. I-compare natin itong dalawang model. Nakakatuwa lang kasi nakausap ko si Boss Reg. Hindi ba may niluluto nga tayong matinding raffle pag naka 100,000 followers na tayo sa Facebook. So gustong sumama ng Honda Parañaque doon sa celebration natin. So sa paraffle natin, mag-a-add tayo ng 3 winners ng small bike lang, ang mga scooters. Free PMS, change oil, gear oil dito sa Honda Parañaque. Pakita ko sa inyo. Sobrang okay magpa-PMS dito guys. Ayan o. Sir! Good afternoon. Mga idol sir. Boss Reg, again, maraming salamat sir sa suporta. Yan si Boss Reg ng Honda Parañaque at Josh. And ito, Boss Vic. Lagi ka na lang busy sir ah. So sa mga interesado sumali sa paraffle natin, sa celebration natin, punta lang kayo sa Facebook page natin para makita niyo yung mga detalye, yung mga ipaparaffle natin. Exciting to. Tara guys, pag-usapan na natin kung ano yung mga nabago dito sa previous model na ADV 160 versus dito sa 2026 na ADV 160 road sync. So dito kita natin na mayroong glossy parts sa gitna dito sa harapan. Teka lang, taas ko lang yung windshield. Yan guys, para mas makita nyo yung sinasabi ko. So dito sa 2026 model, itong gitnang part, meron ng glossy black na paint. While dito sa previous model, wala. Body color lang. So in terms of looks, yun naman nakita kong pinag-iba, no? For me, same na same pa rin naman. Talagang itong accent lang na ito yung nagbago. Windshield, parehong-pareho. Exactly the same. So safe to say, kung meron kang mga windshield sa previous ADV 160 model, tapos nag-upgrade ka, magagamit mo pa rin dito sa bago. Kakasya yan. Front fender, same naman. Matte black. Yung gulong identical din. Ito yung sa road sync. And ito yung sa previous model. Pansin ko lang pala yung caliper nitong road sync, iba yung kulay. May pagka-gold siya. While dito naman sa previous model, color black yung caliper. Tingin ko mas okay yung itim para hindi masyadong kita yung dumi, no? And next naman is itong parang air vent sa harapan. Meron to sa lahat ng 2026 na ADV 160, hindi lang sa road sync. Para may air scoop dito. Ito naman yung sa previous model. Plain lang. So yan guys, side by side. So far yun yung mga napansin natin pinagkaiba sa harapan. Sa bandang gitna naman tayo. So dito sa 2026 model, dito sa road sync, pansin ko body color na tong part na to. Dito kasi sa previous model, gray yan. Ayan guys oh. So ang maganda dito sa 2026 model, nag-flow na. Kumbaga hindi na putol yung pagka-white niya. White dito, white pa rin dito, hanggang sa likod. Pero yung part na to same pa rin, ibang kulay. Ano, pareho lang sa previous model. Pagdating naman sa upuan, same na same pa rin. Ito yung sa previous model naman. So pag nakaupo ka, ito yung makikita mo. So ngayon ko lang napansin, malaking bagay pala talaga yung naka-body color to, no? Tingnan nyo guys ha, ito yung sa previous model. Ito yung sa bagong ADV 160. Mas maangas pag nabuo na yung kulay, no? Hanggang dito sa part na to, white pa rin. Pagdating naman sa handlebar, same pa rin yan. Walang binago dyan. And yun talaga yung gusto ko sa ADV. Since naka-naked handlebar ka, marami kang pwedeng ikabit na accessories or mount. And pagdating naman sa handlebar switches, ito bago rin to sa road sync.
Same na to ng mga handlebar switch ng Honda Big Bikes. May passing light switch na dito yan. Then dito naman yung pag-on-off mo ng traction control, yung HSTC, busina, and signal light. And itong toggle naman na ito yung pang-control mo ng panel. And syempre, naka 5-inch na color TFT panel tong RoadSync. Hindi lang natin mabuksan ngayon pero sobrang ganda ng screen nito. Pero goods pa rin naman yung LCD panel itong lumang version. Syempre, ganyan yung gamit natin ngayon eh. And dito sa previous model, walang passing light switch yan. Yung sa akin, pinabutasan ko lang dito para magkaroon. And dito yung high-low, busina, and signal lights. Para makontrol mo yung panel nito, andito yung toggle switch niyan. Same fuel tank capacity naman, walang nabago doon. 8.1 liters, kaya goods na goods sa long ride to. And pati yung U-box size, wala rin pinagkaiba dyan. Same lang. Pagdating naman sa makina, again, parehong-pareho, walang difference yan. Kaya kung ano yung performance itong lumang ADV 160, ganoon na ganoon din yung bago. Suspension, parehong-pareho din. Kaya sobrang mataas ang demand itong ADV 160. Sobrang komportable kasi ng ride nito. Pagdating naman sa likod, parehong-pareho na ng itsura. Wala ka na makikita ang pinag-iba. Muffler and radiator, same din. Ito yung sa previous model. So I think na-discuss na natin lahat ng mga nabago dito sa 2026 na Honda ADV 160 RoadSync. Pa-comment na lang guys kung meron akong na-miss out. Pero kahit anong mapili nyo dito sa dalawa, goods na goods yan eh. So pagdating naman guys sa presyo, itong bagong ADV 160 RoadSync, ang price nito is 174,900 pesos. Yun yung SRP guys ha. And itong previous model naman is 166,900 pesos. Bali 8,000 pesos din yung difference nila, no? So sa tingin nyo guys, sulit ba yun? So sa mga interesado dito sa ADV 160, previous version, itong RoadSync, bisita lang kayo dito sa Honda flagship Parañaque. And kung gusto nyo naman yung kuya, meron din silang ADV 350 dito. Ito guys yung presyo, down payment, amortization. Ganda nitong pula, no? And pinakita ko nga kanina, may isa pa silang kulay ng RoadSync dito. Itong glossy brown. Ang ganda rin ito eh, no? Pag tinignan mo dito, buong buo yung kulay eh. Kasi nga body color na tong part na to. And guys, sa mga naghahanap lang ng Winner X, meron din sila dito. Ang ganda yung decals ito eh, no? Racing. Tara guys, silip tayo sa big bikes. Siyempre, pag nandito kayo sa Honda Parañaque, hindi pwedeng hindi kayo sisilip sa big bikes. Yan guys. May naligaw pang isang RoadSync dito ah. Para sa akin to. Alright, parang kumonti nga from the last time na pumunta tayo dito. So, Rebel 1100. Wala na yung Goldwing, no? Ma'am Ella, nabili na yung Goldwing? Yes po. Oh, nabili na raw. Ito yung CB1000R nila. Demo bike to pero binebenta na nila. Yan guys, tingnan nyo. 700k. Sobrang sulit yan kasi alam ko 5,000 pa lang tinakbo nito eh. And discontinued na rin tong model na to. Kaya kung meron ka niyan, magiging rare yan, panigurado. Ito naman guys, CBR 650R. Yan yung presyo, down payment, amortization. May isa pang CBR 650R dito. Kung gusto mo ng big bike na talagang poging-pogi ka sa daan, i-consider mo to. Ito naman guys, race bike ng Honda. Ito guys yung bagong Rebel 1100. Naka 5-inch na color TFT panel na. Hindi na yung bilog. May Africa Twin, Transalp 750 na mamaw pala yung power nito. Kung hindi nyo pa napapanood guys yung test ride video ko dito, panoorin nyo para makita nyo kung gaano kalakas to. And ito guys, mga dirt bike na. Ito pala guys yung bago nating setup. Naka-Sony camera tayo ngayon. Pina-practice ko nang mag-vlog gamit to eh. And shoutout din pala sa Parak para dito sa napaka-solid natin na t-shirt. Ito guys yung Shibuya shirt. And sa mga beginner naman pala sa big bike na mahilig sa adventure touring, sobrang marirecommend ko to. NX500. Isa rin to sa mga favorite ko na test ride dito sa Honda Parañaque. And lagi ako natatanong guys kung paano ba pumunta dito. Along East Service Road lang to. Yan guys, kita nyo yung Skyway. Kung galing kayo ng Sukat, bago lang to magbikutan. So kung may hinahanap kayong scooter, check nyo lang dito. May Navi pa sila. Click 125 V4, Smart Edition, Standard. Ito yung bagong color ng Click 160. And ito, meron silang Giorno Plus dito na color orange. So pahirapan na yung maghanap nitong Giorno ngayon eh. And of course, yung pinag-usapan natin kanina, ADV 160. Previous model. Ito yung bagong RoadSync. May PCX sila dito. RoadSync version na to. Naka 5-inch na color TFT panel. Naka body color tong handlebar cover. And puro 350 na. Ito black. Tapos mga red. And may dalawa pang PCX na naligaw dito. Pero guys, standard lang. Hindi pa TFT panel. And hindi pa body color tong cover.
Alright, so sana nagustuhan nyo yung video natin today. And again, may niluluto tayong matinding raffle sa Facebook page natin. Gagawin natin yung pag naka 100,000 followers na tayo and malapit na yun. Yung sa mga hindi pa nakasubscribe dyan, favor na rin. Baka pwedeng paklik nung subscribe button below and like and share the video. So again guys, sana nagustuhan yung video natin today. And sa mga curious kung ano bang pinag-iba or bago dito sa ATV 160 Road Sync versus dito sa previous model, sana nasagot ko yung mga tanong nyo. And kita-kita sa next video. Ingat ka lahat palagi. Always ride safe. Peace out.